Hello Kathleen fans! Exciting ito mga kasambreros kasi nagpa-teaser si Sir Alden, no? Sabi niya dito sa kanyang Instagram story, coming soon. Tapos may parang beer at saka na, no, na parang silent, no, na emoji mga kasambreros. At saka ano to, donkey ba to o kabayo ang nakalagay dito mga kasambreros. Ang tingin ko dito sa gagawin dito is gym. Kasi diba dati parang nag-ano siya, isip na parang magpapatayo siya ng sarili niyang gym mga kasambreros. Pero pwede rin ng mga refreshing refreshment area. Pwede mga kasambreros or coffee shop for example, pwede. So ito yung nakita kong gagawin dito mga kasambreros. Hindi ko pa sure pero kasi wala siyang binigay na detalye mga kasambreros. Pero sigurado dito mga kasambreros ay nag-meeting sila, no, kahapon yata ito para sa kanilang update mga kasambreros sa kanilang bahay na gagawin nga ni Pops Alden, no. Sabi dito ni Sir Pat, super fun night with these fabulous people, super duper sarap all the food, masarap ka talaga umorder. Richard 02 hahaha. Sabi niya si April, ito yung pinsan ni Sir Alden, si April, tapos si Gabriel Esguera, tapos si Funky Kai 09 mga kasambreros. So ito yung sigurado na nasa moves na si Sir Alden ng pagpapatayo ng kanyang bagong mansyon, no? Yung kanyang masabi niyang kanya talaga mga kasambreros na sarili, no? Kasi yung sa Laguna ay family house yun mga kasambreros. Yung kanya sarili naman niya ang kanyang gagawin ngayon, gagawa ng bahay mga kasambreros para sa kanila ni soon to be Mrs. The joke lang po mga kasambreros. And then ito, my prayer siya of course, no. Sabi niya dito sa kanyang prayer item for today mga kasambreros, Dear God, help me to trust in your unfailing love when I feel uncertain about the future. Remind me that you are always with me, guiding my steps and holding my life in your hands. When doubt and fear creep in, fill my heart with peace and assurance that you are working in all situations for my good. Strengthen my faith to rely on you completely, knowing that your love never fails and your plans are always greater than my own. So in Jesus' name, amen. So amen and amen. Pops Alden. So it's really best not to start your day with prayer and God's word mga kasambreros. So ang kanyang verse of the day nga ay Luke chapter 9 verses 23 to 24. Sabi niya dito, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. So amen and amen Pops Alden. So ang lalim action nito, no, ang meaning nito mga kasambreros na may mga tao na nahanap talaga nila ng kanilang sarili, pinaglaban ng kanilang sarili, but sometimes kapag tayo po ay disipulo at saka anak ng Diyos, we have to seek first, no, yung kingdom at saka ang righteousness at kung ano yung gusto ng Diyos over our own for ourselves mga kasambreros. And then ito, ang cute ito mga kasambreros, yung Instagram story ni Sir Alden. Namili siya ng mga mangga, no? Apat na naka-plastic na mangga mga kasambreros na hinog. So 20 times 2, 4, 6, yung iba 6, limang plastic, tapos yung isang plastic ay 5. So 25 lahat mga kasambreros. So ayun, no. Paborito rin pala ni Pops Alden ang mangga, no. Kami rin maliban sa saging. Kaso mahal kasi ang mangga dito mga kasambreros, kung kaya saging lang talaga ang meron kasi sa lahat ng season ay namumunga ang saging mga kasambreros. Talaga nag-share ako na. And then ito, next item natin, Instagram story ni Sir Alden. Si Sir Tadej mga kasambreros Pogacar. Sabi niya dito is this week is almost as hard as the final week. We can already see some big gaps in the GC. So this was a TNT reports TNT Sports mga kasambreros. So won the tour's second week. So
talagang hinahangaan ni Sir Alden itong si Tadej Pogacar, mga kasombreros, na isang Slovenian cyclist. At saka nag-champion na rin sa Tour de France ng ilang beses, 3 beses, mga kasombreros. And then ito, bongga pa ito sa Catherine talaga. Kasi yung isang Kathleen admin, no, talagang ni-remind tayo, no? Actually, reminder lang ito ng napakaraming endorsements ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Number 1, trusted endorser sa Pilipinas, no? Hindi natin isama sina Ma'am Marian, of course, no? Pero ang dami, no? Ang dami, mga kasombreros, ng talagang number 1 endorser. Ito si Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa female category. Kasi sa male naman ay si Sir Alden, mga kasombreros. Merong Great Taste, Energen, Sunsilk, TNT, Eurotex, CAD, IV, Gatorade, Landers, Glow Up, Lazada, Century Tuna, Bangko. So yung bago kasi namin ngayon si Ma'am Ann Curtis naman, yung Trumampa. Bangko, BPI, TCL, AAA, Colgate, Zion Philippines, Bench, IV, Maggi Magic Sarap, Conzays, Realme, The Shawarma Shack, Nutri-Chunks, Fresh, San Miguel Foods. Grabe, ang dami, Ideal Vision, Lancome, Anchorland, ang dami, mga kasusponds, no? Ang dami. Pepsi, no? Dito, Greatest, and so yung iba natakpan, mga kasombreros. Pero yun, ang dami. So talagang hindi nakapagtataka, number 1 at saka most in demand. Kumaga pa pag sila nagsama ni Sir Alden, ginto, no? Precious sila, mga kasombreros, kasi nga yung kumapa yung kalibre nila ba, yung kanilang category, yung level nila, mga kasombreros, iba, no? Kung kaya pag sila nagsama ay talagang yung movie talagang pumapatok din talaga, mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Catherine, nag-post ng isang admin, no? Nasa labas siya na may hawak-hawak at may daladalang aso, mga kasombreros, naka-cap at saka naka-mask, no? Mostly kapag lumalabas si Ma'am Catherine, naka-mask siya, no? Kasi yun nga, siguro maalikabok, and then kapag nakilala siya ay pagkakaguluhan, mga kasombreros, no? So ito po, pero parang throwback ito, hindi ito sa Australia, mga kasombreros, dito lang to sa kanilang lugar, mga kasombreros. So nagja-jogging at saka walking si Ma'am Catherine kasama ang kanyang doggy bilang siya ay isang for mommy, mga kasombreros. And then ito, si Pops Alden, kanyang Instagram story pa ito, no? Yung bike na tawag dito, na Colnago, mga kasombreros, ay pinapaikot-ikot niya na lang, parang nakahang, mga kasombreros, no? Bike Spot PH. So ayun po, no? Talagang finlex niya yung kanyang milyones na tawag dito, na bike, mga kasombreros. So grabe. So congrats, Pops Alden. 1.1 mahigit, mga kasombreros, ang presyo nito, mga kasombreros. And then ito, hindi ko lang kung saan to na picture kasi wala ako sa file nito. Naka-black siya. Tapos parang tawag dito, meron siyang hawak-hawak na ano ba to, ice cream, parang gano'n, na may cone, mga kasombreros. So pero parang nasa labas siya nito, mga kasombreros. At saka parang sa court ba ito, no? Parang kasi first time ko ito makita na picture, mga kasombreros. So ayun po, pero enjoy eating, Pops Alden, ng iyong ice cream na kulay puti, mga kasombreros. So ayun po, no? And then so actually that is it, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay panghin po natin ang Word of God. And today is July 16, 2025, Wednesday na po, mga kasombreros. Sana po ay panghin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay medyo nakakatawa ito, mga kasombreros, pero kapupulutan po natin ng aral. Ang title, Katamaran. Ecclesiastes chapter 10 verse 18. Because of laziness, the building decays, and through idleness of the hands or of hands, the house leaks. Ito, mga kasombreros, ay Ecclesiastes chapter 10 verse 18 ay nag-emphasize, no, ng kahalagahan ng wise planning at saka yung preparedness, mga kasombreros, para sa potential na destruction or harm or danger, mga kasombreros, na kasasapitan ng isang bahay at ng isang tao in general. Kasi
kunwari ikaw nasa 20s, 30s pa ngayon, for example, tapos wala kang gaanong plano, tamad ka, no? Hindi ka gaanong nag-invest, tapos pag nag-retire ka sa trabaho or parang kung wala kang anong regular na trabaho ngayon, ay pagtanda mo, parang ganun mga kasembreros ba, you are preparing the worst sa buhay. Kasi ako mismo ay isang buhay na patutuon na kapag nag-early retire ang isang tao, tapos walang investment mga kasembreros, ay mahirap po talaga. That is why invest and then talaga maging masipag mga kasembreros. Kasi hindi mo alam ang ano kasi yung pandemic, talaga nagulat lahat mga kasembreros, di ba yung noong 2020 nga, talagang nagulat lahat ng buong mundo mga kasembreros ay nagulantang sa nangyaring iyon. Kung kaya that's one, kumbaga pa, hindi siya horrifying na example mga kasembreros na dapat ang tao maging prepared at hindi maging tamad mga kasembreros. Kasi may possible, kapag hindi mo alam ang bukas kasi, hindi mo alam kung ano mangyayari sa makalawa, next year, next month, next day mga kasembreros. Kung kaya maging ready tayo at huwag tayo maging tamad mga kasembreros at maging masipag tayo, of course. This verse from the book of Ecclesiastes in the Bible emphasizes the consequences of laziness and idleness. Yung parang wala kang ginagawa. Pampatay oras lang parati ginagawa mo o nagtatrabaho ka nga pero you don't think the future wiser and better, or more practical mga kasembreros, no, sa ating English vocabulary, that's pragmatic. Kung maging practical tayo mga kasembreros talaga, no, all the time. Imagine a house where maintenance is neglected, where the owner is too lazy to fix a small issue like a sagging roof or a leaking roof. So, ganun mga kasembreros. For example daw ay sa isang bahay may tumutulo, no, na konti pa lang yung agas. Tapos, sa next year, next 2 years, next 3 years, malaki na yung butas. So, ganun na, kasi sabi dito sa verse, so, and through idleness of hands, the house leaks, no? Malaki na yung tulo mga kasembreros pag dumating ang bagyo, pag dumating ang malakas na hangin, ay tatangin mga kasembreros. Over time, these small problems can become bigger, causing more damage and leading to a less habitable and safe living environment. The verse reminds us that avoiding responsibilities and being inactive can have detrimental effects not only on ourselves but also on the things we care about and the people around us. So damay-damay kasi yan mga kasembreros. Dito ko talagang literal na na-experience at nakita na kunwari ang kapatid mo, tapos ikaw, tapos yung kapatid pa na isa, so wala kayong parang investment or ipon or parang wala kayong regular na trabaho. Damay-damay yun, pati magulang natin madadamay, no? And ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan mga kasembreros. Ganun po ang nangyayari sa isang family in general. And kapag nag-reflect tayo sa verse na ito, magpa-prompt ito sa atin na kailangan magtanong tayo na napaka-essential ng question na ito na how do our actions or lack thereof impact our surroundings and relationships? Are we taking care of our responsibilities diligently, or are we allowing things to deteriorate due to laziness? So dahil sa katamaran mga kasembreros, ay naku po, sa ang tamad kasi ay sabi niya wala na daw gamot sa katamaran mga kasembreros. Kasi nga para itong parang isang bulok na, sorry po sa term, parang isang bulok na kamatis na hinalo mo sa isang basket na punong-puno rin ng hinog na kamatis. So pag hinalo mo yung isa, madadama yung isa mga kasembreros. Kunwari yung tamad mo na kaibigan or tamad mo na kapatid, tapos na-disgrasya or tapos so wala siyang ipon, wala siyang naipundar, wala siyang pera. So kayo din na buong pamilya ay madadamay mga kasembreros. So, this verse urges us to consider the broader, yung mas malawak na implication mga kasembreros ng ating action sa ating buhay at saka sa mundo natin na ginagalawan mga kasembreros by highlighting the physical consequences of laziness and idleness sa ating bahay. So, hindi lang siya physical lalong-lalo din yung social, yung relationship ninyo, tapos financial, of course kapag tamad ang tao, walang income, no, ang ating mental maapektuhan kasi mas-stress ka, mag-worry ka kasi itong anak ko na to, tamad na tamad, tapos ang lakas kumain, ang lakas kumamon. So mga ganun mga kasembreros. So hoping and praying na wala sa mga nanonood ngayon mga kasembreros sa ating vlog.
It serves as a gentle reminder to actively engage in our tasks, take care of what is entrusted to us, and strive to make a positive difference through our efforts and dedication. So, kailangan matuto tayo mga kasembreros, tawag dito, matuto tayong masaktan at saka maging fragile mga kasembreros, or maging friable when it comes to maging yung mga English vocabulary. Kung pa tayo po ay may brokenness, no? Kung pa meron tayong madala, no? Ganun pa yung term, kailangan may kadalaan tayo, na madala tayo sa mahirap magbahirap at saka mahirap magkasakit, mahirap madamay sa katamaran ng iyong pamilya or na isang member ng family. So the book of Ecclesiastes, traditionally attributed to King Solomon, delves into a profound questions about the meaning of life and the best way to live. In Ecclesiastes 10:18 nga mga kasembreros ay wisdom din talaga ang in-inject dito sa atin, na kapag ang tao kasi kunwari pangarap ka, so nagsisimula ito sa utak, sa mind natin, tapos gagalaw tayo because we have that mindset of may pangarap ako, so meron akong dapat abutin, may goal ako, so and so on mga kasembreros. So pag na-trigger at nagkaroon tayo ng mindset na meron tayong pangarap, it will magti-trigger yun sa atin na it will prompt us na magtrabaho at ikilos mga kasembreros, at hindi tatamad-tamad. The metaphor of a sagging roof due to laziness prompts us to reflect on how neglect, whether in maintaining a physical structure or nurturing our faith, can lead to gradual decay and eventual collapse. So ganun mga kasembreros, kaya ng structure nga ng bahay na na-mention dito na nabubulok, no? Over time kapag tayo po ay nagiging tamad, no? Kumaga pa yung isang maliit na butas, lumalaki siya kapag hindi siya naagapan mga kasembreros. Yung karamdaman pag hindi naagapan, so lumalala. Just as a house requires regular upkeep to prevent leaks, our lives demand proactive care to avoid spiritual and personal deterioration. So the message is clear: inaction breeds problems, and diligence is the key to preserving what is valuable. So ang mensahe dito ay napakalinaw mga kasembreros, na yung wala tayong action, inaction natin ay nanganganak siya, nagbe-breed siya ng problema mga kasembreros. Tapos ang diligence naman on the other hand, yung pagiging masigasig, pagiging masipag, matyaga mga kasembreros, ay ang susi para sa kung paano napipreserve natin at nakakapag-ipon tayo at napaprioritize natin kung ano yung valuable or ano yung mas mahalaga mga kasembreros. So the timeless wisdom encapsulated in Ecclesiastes chapter 10 verse 18 resonates with contemporary life, where the principles of diligence and responsibility remain as relevant as ever. Neglecting relationships, work duties, or spiritual growth can result in leaks and sags in various aspects of our lives. So yun nga, kailangan din nating makinig talaga sa mga warnings, sa mga paalala ng verse na ito mga kasembreros, na ini-encourage tayo to take stock of our actions at saka mag-engage talaga tayo sa pagiging practical mga kasembreros, magtrabaho, mag-ipon, no, maging wais mga kasembreros sa pag-spend. Kasi ang tao kapag may trabaho, parang panatag, may trabaho ako, so pwede kong bayaran ng ganito ganyan. Pero iba kasi yung trabaho na nag-iipon ka at saka nag-invest. Nag-iipon ka, yes, tama, pero iba yung investment na tumutubo. So ganun mga kasama. So kaya kung ako sa inyo, maging practical po tayo. Hindi po forever ang trabaho sa kumpanya, sa eskwelahan, sa kapag ano man dyan mga kasembreros. Kasi na-experience ko talaga yun, no? Ang nangyari sa akin na parang nag-early retirement ako mga kasembreros kasi nga hindi na ako nagtatrabaho sa kumpanya. Pero yun ko sa awa ng Panginoon ay tayo po ay nagtatrabaho dito sa YouTube mga kasembreros, na hindi na kailangan magbihis magano. So kasi dito lang sa bahay, na hindi mo kailangan magbiyahe o mag-commute pa mga kasembreros and so on. So I'm still thankful to God. Kung kaya share ko sa inyo, based on experience, napakahirap po talaga na mag-retire kayo sa trabaho tapos wala kayong investment, no? Kung kaya habang tayo po ay malakas pa, kahit pa magtrabaho ay mag-invest po talaga tayo para sa ating future din yan mga kasembreros.
Alright, so naman po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, diligence, no? At tanggalin ang espiritu ng pagiging tamad. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasambres, and paalam po. I love you.